May mga pagkakataon na tila napakabigat ng buhay at hindi mo maipaliwanag kung bakit. Sinusubukan mong magpatuloy, ngunit nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa na may isang bagay na mas malaki ang nangyayari sa likod ng mga eksena. At marahil, ang video na ito ay dumating sa iyo ng eksakto dahil doon. Dahil nagpasya ang langit na makagambala sa iyong gawain upang bigyan ka ng isang salita na nagbabago ng kapalaran. Kung sa palagay mo ay magulo ang iyong mga araw, na ang mga paghihirap ay paulit-ulit ng walang paliwanag, o na ang mga sagot ng Diyos ay tila naantala, huminga ng malalim, mayroong isang espiritual na kilusan na nangyayari patungo sa iyo, isang bagay na hindi mo nakikita ng iyong mga mata, ngunit nakikita ng iyong espiritu. At kapag nagsimula itong mangyari, karaniwang ginigising ng Diyos ang isang tao bago mag-umaga. Ang naririnig mo ay hindi walang laman na motibasyon o magandang tula. Ito ay isang banal na tagubilin, isa sa mga hindi lamang nakakaaliw, kundi nagre-reposisyon. Ang uri na itulak ang mga pintuan, masira ang mga siklo at buksan ang ilaw kung saan tila permanente ang kadiliman. Kung ang iyong puso ay tumibok ngayon, hindi iyon nagkataon, ito ay espiritual na pagkilala. Kaya manatili ka sa tabi ko hanggang sa huli, dahil kung hihingi ka ng direksyon, kalinawan, sagot o senyales lamang, ito ang iyong minarkahan na sandali. At bago magpatuloy, tangkilikin at mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at mag-iwan sa mga komento kung saan ka nanonood. Dito, ang bawat salita ay isang espiritual na binhi at malapit mo nang tanggapin ang iyong binhi. Hindi nagkataon na nandito ka ngayon. May mga bagay na tahimik na ginagawa ng langit, ngunit nag-iiwan ito ng mga bakas sa loob natin. At marahil naramdaman mo ito sa mga nakaraang araw, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa, isang presyon sa espiritu, isang pakiramdam na may isang bagay na malapit ng magbago, kahit na walang anumang bagay sa paligid mo na tila naiiba. Kapag nais ng Diyos na makipag-usap sa isang tao, hindi siya kumukuha ng mga shortcut. Naputol siya, tumawag siya, nag-score ito ng mga petsa na hindi maaring likhain ng anumang algorithm. At ang pagkikita na iyon ay nagsimula bago pa man mai-load ang video na ito sa iyong screen. Nagsimula ito sa madaling araw kapag umiiyak ka sa unan para walang makapansin. Nagsimula ito sa mga araw na nakita ka ng mundo na nakangiti, ngunit nakita ka ng Diyos na nagsisikap na huwag kang maghiwalay sa loob. Nagsimula ito nang humingi ka ng sagot at pagod na sa paghihintay, halos tinanggap mo na tahimik ang Diyos, samantalang sa katunayan ay inihahanda niya ang sandaling ito. Sapagkat ang langit ay laging sumasagot, ngunit sumasagot ito sa oras na ang kaluluwa ay handang makinig. Sa ngayon, ikaw na. Ngayon ang iyong sakit ay hindi na lamang sakit at naging isang espiritual na access point. Mula rito, hindi ka lamang inaaliw ng Diyos, tinatawagan ka niya. Ang inilalabas sa inyo ay hindi pansamantalang kaluwagan. Ito ay direksyon, ito ay paghahayag, ito ay banal na interbensyon na dumarating sa inyong timeline. May mga taong nag-click sa mga video, ngunit may mga pinili na hinihila ng Diyos sa tamang lugar, sa tamang panahon. Hindi ka dumating bilang isang bisita, dumating ka bilang isang tao na itinakda ng langit. Dahil may mga bagay na naranasan mo na hindi pa nakikita ng sinuman, may mga espiritual na labanan na kinaharap mo ng mag-isa, may mga pag-atake na nagtangkang saktan ka, ngunit naputol dahil pinalibutan ka ng banal na proteksyon kahit hindi mo man lang napansin. Kaya bago tayo magpatuloy, panatilihin ito sa iyong puso. Hindi ka nakikinig sa isang mensahe, tumutugon ka sa isang tawag. At kapag tumawag ang Diyos, ito ay dahil may isang bagay sa espiritual na mundo na lumipat na pabor sa Kanya.
Ang pagkikita na ito ay hindi emosyonal, hindi ito psikolohikal, hindi ito pagkakataon. Ito ay banal, ito ay minarkahan, ito ay makalangit. At ang lahat ng sumusunod ay magpapaliwanag kung bakit ang bukang liwayway bukas ay hindi magiging katulad ng iba pa sa iyong buhay. Maaaring hindi mo pa ito namamalayan, ngunit sinimulan na ng langit na muling ayusin ang iyong kwento. At ang muling pagsasaayos na ito ay palaging nauuna sa isang tiyak na araw. Isang araw na tila hindi espesyal sa mga mata ng tao, ngunit sa espiritual na mundo ay isang watershed. Ang bukas na darating ay nagdadala ng bigat na ito. Ang bigat ng simula ng muling pag-aayos ng katuparan. Hindi ito isa pang araw. Ito ang araw na nagbabago ang kapaligiran sa paligid mo nang hindi humihingi ng pahintulot. Ang Espiritu ay nagsisimulang gumising sa mga puso ng mga pinili kapag may malapit ng ilabas. Ito ay tulad ng isang panloob na kampanilya na hindi mo maaaring baliwalain, isang pakiramdam na ang oras ay nakakakuha ng mas mahigpit, mas sinasadya, mas hinihingi. Ito ay dahil tinatawagan ka ng Diyos sa isang posisyon na hindi mo pa nasasakupan, isang posisyon ng autoridad at pangitain. Bukas ay nagmamarka ng eksaktong simula na ito. May mga araw na nagbabalik sila ng mga pahina. May mga araw na nagsasara ang mga kabanata. Ngunit may mga araw na nagsisimula ang buong aklat. Ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay hindi isang maliit na pagsasaayos. Ito ay isang malalim na pagbabagong posisyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang bukang liwayway ay may labis na espiritual na timbang. Ang unang liwanag ng araw ay darating na puno ng isang kahulugan na hindi mo naranasan dati. Layunin, direksyon, at isang panloob na tawag na hindi tumahimik. At iyon ang dahilan kung bakit dinala niya sa iyo ang salitang ito bago sumikat ang araw. Dahil sinasanay ka niya na kilalanin ang sandali kung kailan nagbabago ang pangako mula sa teorya patungo sa pagpapakita. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng susi, gisingin muna niya ang kaluluwa. At iyon mismo ang nangyayari sa iyo, isang tahimik, ngunit matinding paggising na nagpapahiwatig na ang lumang siklo ay nagtatapos sa mundo ng mga espiritu. At kapag ang ganitong uri ng pagsasara ay nangyayari doon, ang pagmumuni-muni ay palaging nagpapakita dito. Bukas, kapag binuksan mo ang iyong mga mata, maaari mong maramdaman ang isang bagay na naiiba, isang pag-aangat ng timbang, isang kalinawan na pumasok, isang lakas na akala mo ay nawala ka. Hindi ito psikolohikal, ito ay propesiya. Binabalaan ka ng langit na ang pagbabago ay hindi darating, nagsimula na ito. Ang unang ilang minuto ng isang araw ay hindi lamang mga minuto. Sa espiritual na mundo, sila ay pinagtatalunan na teritoryo. Ito ay tulad ng kahit na bago mo ganap na buksan ang iyong mga mata, ang mga puwersa ay nasa paligid mo na nakikipagkompetensya para sa utos ng iyong puso, iyong isip at ritmo na susundan ng iyong araw. Alam ito ng langit. Gayon din ang kalaban. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang bukang liwayway ay napaka-estratehiko para sa iyong buhay. Kapag nagising ka, kalahati pa rin ang nawala sa pagitan ng pagtulog at kamalayan. Ang iyong espiritu ay mas sensitibo, mas matanggap, mas mahina at sa parehong oras ay mas magagamit. Sa agwat na ito, bumubulong ang Diyos ng mga direksyon at sinusubukan ng kaaway na makagambala sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga unang saloobin ay napakamapagpasya. Hindi sila random, ang mga ito ay mga pag-atake o tawag. Ang mga ito ay mga pana o paanyaya. Ang mga ito ay mga ingay o pagharahil. Ay hindi mo pa naiintindihan kung bakit nagising ka na pagod, pinanghihinaan ng loob o pakiramdam na mabigat. Ito ay hindi lamang psikolohikal. At ito ay hindi palaging emosyonal, ito ay madalas na espiritual.
Sinusubukan ng kaaway na agawin ang iyong pansin sa unang ilang segundo dahil alam nila na ang isang puso na wala sa pagsisiyasat sa bukang liwayway ay nagiging mas mahina sa buong araw. Sinubukan niyang pumasok sa harap ng ilaw. Sinusubukan niyang maglaro sa harap ng Diyos. Ngunit kapag nagpasya kang isuko ang mga minutong iyon sa langit, nagbabago ang mga patakaran. Kumuha ka ng isang espiritual na posisyon na kakaunti ang mayroon. Sinimulan mo ang araw na armado, protektado at naaayon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ginagawa mo ang mga ordinaryong segundo sa mga dekreto, ginagawa mo ang katahimikan sa panalangin, ginagawa mo ang paghinga sa paglaban. At ang espiritual na mundo ay tumutugon kaagad. Dahil ang bukang liwayway ay ang wika ng mga hinirang. Iyan ang dahilan kung bakit tinawag ka ng Diyos, upang ang bukas ay hindi lamang bukas, upang ang mga unang minuto ng araw ay hindi masayang sa pagkagambala, kundi ginagamit bilang instrumento ng digmaan at tagumpay. Ang ginagawa ninyo sa maikling panahong iyon ay hindi lamang magtatakda ng inyong kalooban. Ito ang magtatakda ng inyong takip, proteksyon at pagkakahanay sa banal na plano para sa inyong buhay. Ang kaaway ay hindi kailaman sinusubukang ibagsak ka sa pamamagitan ng isang bagay na halata sa bukang liwayway. Gumagawa siya ng may mga subtleties na may maliliit na pagkagambala na tila hindi nakakapinsala, ngunit nagdadala ng intensyon na nakawin ang iyong pansin sa mismong sandali na sinusubukan ng Diyos na gabayan ka. Iyon ang dahilan kung bakit ang cellphone ay nag-vibrate ng maaga, kung bakit ang isip ay tumatalon na sa mga alalahanin ng araw, kung bakit sinusubukan ng pagkabalisa na yakapin ka bago ka pa man bumangon. Diri ni rutina, espiritual nga estratehiya hito. Dahil kapag binigay mo ang unang ilang minuto sa mundo, hindi ka makikipag-ugnayan sa pinagmulan. Sinimulan mo ang araw na hinahabol ang mga kahilingan na hindi man lang dapat sa iyo, nagdadala ng mga bigat na hindi nagmumula sa langit. Alam ng kaaway na sapat na ito upang sakupin ka, hindi niya kailangang sirain ka. Kung maaari niyang alisin ang kanyang focus sa bukang liwayway, nakakakuha na siya ng lupa. Maraming beses na nangyayari ito nang hindi mo namamalayan. Ang mga mensahe, abiso, appointment at urgencies ay tila normal, ngunit ang mga ito ay tulad ng maliit na espiritual na bait. Hinihila nila ang iyong isip mula sa kung ano ang talagang mahalaga at biglang sinimulan mo ang araw sa automatiko na tumutugon sa kaguluhan sa halip na mamuno dito. Para kang naglalakad ng walang sapin sa larangan ng digmaan, walang baluti, walang direksyon, walang pangunawa. Ngunit kapag pinili mong huwag pansinin ang mga pang-akit na ito at ilagay ang Diyos sa sentro ng maaga, ang lahat ay nagbabago. Ang mga minutong iyon ay nagiging banal na teritoryo. Ang iyong isip ay bumabagal, ang iyong espiritu ay lumakas, ang iyong kaluluwa ay nakakahanap ng kaayusan kung saan nagkaroon ng pagkalito dati. Isinuot mo ang baluti bago ang pag-atake. Nakakakuha ka ng tagubilin bago ang pagmamadali. Naa-access mo ang proteksyon bago ang mga problema. Ang kapaligiran ng araw ay tumutugon sa kung ano ang iyong unang ibinibigay at ito mismo ang dahilan kung bakit naiiba ang mga piniling tao. Nauunawaan nila na ang araw ay hindi nagsisimula kapag ang katawan ay bumangon, ngunit kapag ang espiritu ay nagpapasya kung sino ang aakay. Ang mga pagkagambala sa umaga ay tila maliit, ngunit nagdadala sila ng napakalaking kahihinatnan. At bukas, kapag nagising ka, mapagtanto mo kung gaano kalaki ang mga unang minuto na ito ay isang desisyon ng digmaan at tagumpay. Nauunawaan ng mga hinirang ang isang bagay na hindi nauunawaan ng likas na mundo. May mga pintuan na nagbubukas lamang sa mga unang dumating, hindi dahil sa relihiyoso o dahil sa obligasyon,
kundi dahil may espiritual na pagiging sensitibo na nagising lamang kapag ang kaluluwa ay nagpapakita ng sarili sa harap ng Diyos bago ang anumang bagay. Ang mga pinaghiwalay ng langit ay nakakaalam na ang umaga ay nagdadala ng mga kodigo, paghahayag at direksyon na hindi lumilitaw sa ibang oras. Ang paghahanap muna sa Diyos ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging malay. Ito ay tungkol sa pag-unawa na mayroong isang hindi nakikitang digmaan na nangyayari araw-araw at walang sino man ang dumadaan sa digmaang ito nang walang takip. Alam ng mga hinirang na kapag ang araw ay hindi pagganap na sumisikat na, mayroong isang katahimikan na hindi walang laman. Ito ay paanyaya, ito ay pag-access, ito ay pagkakataon. Ang paggising ng maaga ay hindi isang sakripisyo, ito ay isang espiritual na diskarte. At marahil ay naramdaman mo ito nang hindi alam kung paano ito ipaliwanag. Ang pag-uudyok na gumising ng mas maaga, ang biglaang paggising sa kalagitnaan ng gabi, ang pakiramdam na nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo bago ka pa man magsimulang labanan ng mundo. Hindi ito aksidente, ito ay pagsasanay. Ang Diyos ang nagtuturo sa iyo sa espiritual na nakahanay sa iyo sa isang makalangit na gawain na ang mga marka lamang ang nakakakilala. Sa panahong ito, ang espiritu ay mas sensitibo, na ang isip ay mas malinaw, na ang puso ay mas bukas. Sa panahong ito ay hindi ka pa napapagod ng mga pagkagambala, na hindi ka pa napapalibutan ng kaaway, na ang mga panggigipit ng araw ay hindi pa nakakapinsala sa iyong kapayapaan. Ang mga hinirang ay dumating ng maaga sa altar dahil alam nila na sa sandaling iyon, ang Diyos ay nagsasalita ng mas malinaw, mas malalim at may higit na direksyon. Ang mga unang naghahanap ng mundo ay gumugugol ng araw na nakikipaglaban gamit ang kanilang sariling lakas. Yaong mga unang naghahanap sa Diyos ay gumugugol ng araw na sinusuportahan ng banal na lakas. Iyon ang dahilan kung bakit iginigiit ng langit ang paggising sa iyo, sa pagtawag sa iyo, sa paghila sa iyo sa mga unang minuto ng araw. Dahil nais niyang ibigay sa iyo kung ano ang ninanakaw ng pagmamadali, kung ano ang itinatago ng pagkabalisa at kung ano ang sinusubukang hadlangan ng kaaway, direksyon, proteksyon at autoridad upang mamuhay kung ano ang inihanda para sa iyo. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Jesus, napagtanto natin na wala siyang ginawa ng hindi sinasadya. Ang bawat kilos niya ay madiskarte, sinasadya at nakahanay sa espiritual. At isa sa pinakamalalim na huwaran na iniwan niya ay ito mismo. Hinanap niya ang Ama bago magbukang liwayway, samantalang ang lahat ay natutulog, samantalang ang lungsod ay tahimik, samantalang walang humihingi ng anuman, ay tumindig si Jesus upang manalangin. Hindi dahil kailangan niyang patunayan ang isang bagay sa mundo, kundi dahil gumagalaw na ang mundo ng mga espiritu. Alam ni Jesus na ang tagumpay ng araw ay napagpasyahan bago pa man magsimula ang araw. Naunawaan niya na kapag mahina pa ang katawan, mas madaling tanggapin ng espiritu ang haplos ng Ama. Sa sandaling ito nakatanggap siya ng patnubay, lakas, pangunawa, at autoridad para sa lahat ng susunod na haharapin niya. Walang ginawa si Jesus sa publiko na nagsimula sa publiko. Nagsimula ito sa madaling araw, ng lihim kung saan walang nakakita nito. At iyan ang pinakadakilang paghahayag sa mga tinawag. Ang espiritual na kapangyarihan ay hindi nagpapakita kapag ang mga tao ay nakatingin, ngunit kapag ikaw ay nag-iisa sa harap ng Diyos. Natatakot ang kaaway sa mga nananalangin bago isilang ang liwanag dahil alam nila na hindi sila lumalakad sa lakas ng kanilang sariling pangunawa, lumalakad sila sa lakas ng langit. Ito ang dahilan kung bakit nabigo ang ilang pag-atake laban sa iyo bago ka pa man magising,
May tumakip sa iyo, iningatan ka ng Diyos, namamagitan ng Espiritu para sa iyo. Kapag binabaliwala mo ang pagkakataong ito at tumayo ka na lang sa pagtakbo nang hindi nakikipag-ugnayan sa Ama, humina ka sa digmaan. Hindi natalo sa espiritual, hindi lang handa. Ngunit kapag ginawa mo ang ginawa ni Jesus at inilalagay ang iyong unang ilang minuto sa paanan ng Ama, makakakuha ka ng isang bagay na hindi nakikita, kalinawan ng isip, kapayapaan ng puso at autoridad ng kaluluwa. Nagsisimula kang maglakad tulad ng isang taong nanalo na, hindi tulad ng isang taong nagsisikap na manalo. Iyan ang nais ng Diyos na ibalik sa iyo bukas. Nais niyang ibalik sa iyo kung ano ang pagkapagod, gawain at bigat ng buhay ay sinubukang magnakaw, ang pakiramdam ng layunin sa bukang liwayway. Kung paanong tumayo si Jesus sa panawagan, ikaw rin ay ginigising, hindi nagkataon, kundi dahil may digmaan na nagaganap at bahagi ka ng plano ng Diyos na manalo ito. Ang umaga ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa amin kaysa sa napagtanto namin. Habang iniisip ng mundo na ang paggising ay isang bagay lamang ng gawain, nakikita ng langit ang sandaling ito bilang isang espiritual na thermometer. Hindi para hatulan ka o parusahan ka, kundi para sukatin kung gaano ka talaga handa sa hinihingi mo. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo, ngunit binabantayan din niya kung paano mo iposisyon ang iyong sarili kapag walang nakatingin. Ang prioridad ay nagpapakita ng katandaan. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata at ang unang bagay na hinahanap mo ay ang Diyos, binibigyang kahulugan niyon ng langit bilang kahandaan. Ngunit kapag nagising ka at tumakbo sa mga alalahanin, sa mga screen, sa mga gawain, nang hindi man lang humihinga, ipinapakita nito na ang iyong puso ay natupok ng ritmo ng mundo. Hindi ka inaakusahan ng Diyos, napapansin lang niya. At marami sa mga pagkaantala na nararamdaman mo ay hindi isang kakulangan ng tugon, ngunit isang kakulangan ng espasyo para sa tugon na dumating. Binabantayan ng Diyos ang iyong mga umaga upang maunawaan kung handa kang tuparin ang iyong hinihingi sa panalangin. Dahil ang pagpapanatili ng pagpapala ay nangangailangan ng higit pa sa pagnanais. Nangangailangan ito ng pagkakahanay-hanay. Nangangailangan ito ng paghahatid. Nangangailangan ito ng espiritual na disiplina. Kailangan nitong unahin ang hindi nakikita bago ang nakikita. Iyon ang dahilan kung bakit kapag ang isang tao ay nagpasya na ibigay ang kanilang mga unang minuto sa Panginoon, isang bagay sa espiritual na mundo ay nagbubukas halos kaagad. Ang mga pintuan na sinubukan mong itulak sa pamamagitan ng puwersa ay nagsisimulang magbukas. Ang mga sagot na natigil ay nagsisimulang dumaloy. Ang mga direksyon na tila nakalilito ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Dahil iginagalang ng langit ang iyong inuuna, kapag ang Diyos ang iyong unang paghahangad, ang lahat ng darating pagkatapos ay nakakatagpo ng kaayusan. Kapag Siya ang iyong huling pagpipilian, ang lahat ng darating pagkatapos ay nagiging hindi organisado. Hindi sa pamamagitan ng parusa, ngunit sa pamamagitan ng espiritual na kahihinatnan. At marahil ikaw ay eksakto sa puntong iyon, handa na upang mabuhay ng isang bagay na mas malaki, ngunit kailangan mong ayusin ang prioridad ng iyong kaluluwa. Hindi ka tinatawagan ng Diyos sa mabigat na relihiyon. Tinatawagan ka niya sa isang koneksyon na nagpapalakas sa iyo, nagpoprotekta sa iyo at gumagabay sa iyo. Bukas, kapag binuksan mo ang iyong mga mata, ang langit ay magmamasid, hindi upang husgahan ka, kundi upang ihanda ka para sa kung ano ang nasa daan na. Ang umaga ay hindi lamang isang schedule, ito ay birhen na lupa sa mundo ng mga espiritu. Wala pang itinanim, wala pang napag-uusapan, wala pang natukoy.
parang bukas na bukid na naghihintay kung sino ang unang maghahasik ng binhi. At iyon ang dahilan kung bakit ang unang tunog na lumalabas sa iyong bibig sa bukang liwayway ay may napakaraming lakas. Ang unang salita ng araw ay hindi lamang pananalita. Ito ay kautusan, at ang kautusan ang namamahala sa batas. Ang kautusan mga utos ay nagtatatag. Kapag nagising ka na bumubulong, nagrereklamo o inuulit na ang mga tinig ng takot, inihahatid mo ang lupa na iyon sa maling mga kamay. Ngunit kapag nagising ka na nagpapahayag ng buhay, pananampalataya, pasasalamat at patnubay, inilalagay mo ang langit upang gumana para sa iyo. Ang umaga ay espiritual at ang mundo ay tumutugon sa kung ano ang iyong inilabas. Kaya naman sinusubukan ng kaaway na gumising ka na pagod, galit o nag-aalala bago mo pa man maunawaan ang nangyayari. Ang hindi alam ng marami ay may labanan para sa unang tunog ng iyong araw. Sa sandaling ito ay napagdesisyonan mo kung ikaw ang mamamahala o magre-react, kung ikaw man ay lalakad na ginagabayan ng espiritu o dinadala ng emosyonal na bigat. Bubuksan mo ba ang pinto sa kapayapaan o sa kaguluhan? Diri ito pagpasobra, espiritual nga prinsipyo ito. Ang unang nagsasalita ay naghahari sa araw at nalalaman na ito ng kaaway mula pa sa Eden. Kapag nagpasya kang gamitin ang iyong boses ng may autoridad ng maaga, may nagbabago ka agad. Ang iyong espiritu ay muling nakahanay. Ang iyong isip ay pinalakas. Ang iyong kapaligiran ay muling inorganisa. Maging ang mga anghel ay nagsisimulang gumalaw sa tunog ng iyong tinig. Kinikilala ng langit kapag ang isang hinirang ay nagising upang mamahala, at ang ganitong uri ng tao ay hindi nabubuhay ng mga ordinaryong araw. Mga araw ng buhay na ginagabayan, protektado at nakahanay. Bukas, kapag binuksan mo ang iyong mga mata, huwag hayaang magsimula ang araw ng mag-isa. Buksan ang iyong bibig bago ang mga problema, bago ang balita, bago ang mga alalahanin. Ipahayag ang liwanag bago ka subukang balot ng anino. Makipag-usap sa Diyos bago ka pa man maimpluwensyahan ng ibang tinig. Ang kanyang tinig sa bukang liwayway ay hindi karaniwan. Ito ay isang sandata. Ito ang susi. Ito ay isang espiritual na code na nagbabago sa lahat ng bagay sa paligid mo. Karamihan sa mga tao ay nagising na nag-react. Tumutugon ito sa alarm clock. Tumutugon ito sa mga mensahe. Tumutugon ito sa mga alalahanin. Tumutugon ito sa kaguluhan ng araw. Ngunit ang pinili ay hindi nabubuhay sa reaksyon. Siya ay nabubuhay sa gobyerno. Nauunawaan niya na kung hindi niya mamumuno ang bukang liwayway mismo, may isang tao o isang puwersa ang gagawa nito para sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit dinala ka ng Diyos dito, upang ipaalala sa iyo kung sino ka sa espiritual na mundo, hindi lamang sa likas na mundo. Ang reaksyon ay madali. Ang pamamahala ay nangangailangan ng kamalayan. Kapag nag-react ka lang, nagiging hostage ka sa emosyonal na klima ng araw, sa enerhiya ng mga tao at sa mga pag-atake ng kaaway. Ngunit kapag namumuno ka, ikaw ang magpapasya sa kapaligiran bago subukang kontaminahin ito ng kaaway. Ikaw ang nagdidikta ng order, ipinapahayag mo ang direksyon, itinakda mo ang bilis, parang inilalagay mo ang iyong kaluluwa sa tamang lugar bago ka maghiwalay sa araw na iyon. Ang mga pinili ay may pagkakakilanlan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Hindi sila nagising na inaasahan na makita kung ano ang magiging araw. Nagising sila na tumutukoy sa kung ano ang magiging hitsura ng araw. Hindi nila binubuksan ang kanilang mga mata upang sukatin ang laki ng labanan. Tumayo sila na may kamalayan sa lakas na dala nila. At ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa tiwala sa sarili ng tao, kundi sa paniniwala na ang Diyos ay nasa unahan na nakahanay sa bawat hakbang.
At narito ang lihim na sinusubukan ng kaaway na itago. Ang Diyos ay hindi lamang sumasagot sa mga luha, sinasagot niya ang mga kautusan. May mga pagkakataon na kailangan mong umiyak, oo, ngunit may mga pagkakataon na inaasahan ka ng langit na tumayo ka at sabihing, hindi ngayon, sa ngayon hindi ako susuko. Sa araw na ito, namumuno ako bago sumikat ang araw. Ang espiritual na pagpoposisyon na ito ay nagbabago sa kapaligiran, nagsasara ng mga pintuan ng pag-atake at nagpapagana ng proteksyon sa kalangitan. Ang bukang liwayway ay isang altar na hindi nakikita ng sinuman, ngunit agad na kinikilala ng langit. Bago pa man tumama ang araw sa bintana, alam na ng Diyos kung ano ang iyong ibinibigay sa sandaling iyon. Dahil ang unang pag-iisip, ang unang malay na hininga, ang unang salita, ang lahat ng ito ay tumataas bilang isang espiritual na sakripisyo. Hindi ito relihiyoso, ito ay prinsipyo. Kung ano ang inilalagay mo sa simula ay tumutukoy kung ano ang pagpapalain kalaunan. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ng kaaway na sakupin ang iyong isipan ng maaga sa umaga. Hindi dahil gusto niya ang kanyang agenda, kundi dahil gusto niya ang kanyang altar. Kung ang unang ilang minuto ay ibinigay sa takot, pagkalito o pagkapagod, ang araw ay mabigat na. Ngunit kapag ibinigay mo ang Diyos sa simula, ipinatong niya ang kanyang kamay sa lahat ng iba pa. Ito ay tulad ng paglalaan ng ugat upang ang buong puno ay lumago ng malusog. Pinarangalan ng langit ang mga taong gumagalang sa simula. Ang alituntunin ng mga unang bunga ay hindi lamang pinansyal, ito ay espiritual. Ito ay ang pagsuko sa Diyos ng unang pag-iisip, ang unang kilos, ang unang sinasadyang hininga. Ito ay upang gumising at bago hawakan ng mundo, upang hawakan ang puso ng Ama. Tumingin muna bago tumingin sa mga pangyayari. Ito ay ang pag-alala kung sino ang namamahala sa iyong buhay bago ang mga alalahanin ay subukang mamuno sa iyong isipan. Ito ay may walang hanggang timbang. Kapag ginawa mong altar ang bukang liwayway, may nagbabago sa iyong kapaligiran. Ang iyong kaluluwa ay nagiging mas magaan. Ang iyong isip ay hindi gaanong nalilito. Ang iyong espiritu ay mas nakahanay. Nagsisimula kang mapagtanto na ang araw ay hindi na kumukontrol sa iyo. Ikaw na ginagabayan ng Diyos ang kumukontrol sa araw. Ang mga pag-atake ay humupa, ang pagkabalisa ay nawawalan ng lakas, at ang kapayapaan ay nagiging natural. Sapagkat kung saan may altar, naroon ang presensya, at kung saan may presensya, may direksyon. At ito ang nais ibalik ng Diyos sa iyo, ang kamalayan na ang unang ilang minuto ay pag-aari niya. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil kailangan mo ito. Sapagkat kapag isinuko mo ang simula sa lumikha, siya ang may pananagutan para sa gitna at wakas. At bukas, sa bukang liwayway, ang di nakikitang altar na ito ay magiging isang susi na magbubukas ng isang bagong espiritual na dimensyon sa iyong buhay. Nangyayari lang ito kapag natutulog pa ang mundo. Isang sagrado, tahimik, ngunit makapangyarihang palitan kung saan tinatanggap ng Diyos kung ano ang nagpapabigat sa iyo at ibabalik kung ano ang nagpapalakas. Sa bukang liwayway at sa mga unang minuto ng umaga, ang langit ay nagbubukas ng isang espiritual na puwang kung saan ang iyong paghihirap ay maaaring ilagay sa paanan ng Diyos bago ito maging isang bagyo. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ay nakatagpo ng kanlungan. Kapag nagising ka na nababalisa, nabibigatan o may pag-iisip, hindi ito dahil may mali. Ito ay dahil may banal na paanyaya na nakatago doon. Hinahayaan ka ng Diyos na maramdaman ang bigat, hindi upang durugin ka, kundi upang tawagin ka.
Nais niyang dalhin mo ito sa altar bago maging kaguluhan ng kaaway. Ang bukang liwayway ay ang eksaktong sandali kung kailan niya kinukuha ang mga alalahanin na hindi mo na kayang dalhin. At kapag isinuko mo ang iyong mga alalahanin, ibinabalik ng Diyos ang isang bagay na hindi ibinibigay ng mundo. Kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Kalinawan na nag-oorganisa ng mga kaisipan at lakas na hindi nagmumula sa damdamin kundi mula sa espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming espiritual na mandirigma ang nagsisimula sa araw ng tahimik, hindi bilang pagtakas kundi bilang isang espiritual na transaksyon. Nagbibigay ka ng kaguluhan, nagbibigay siya ng direksyon. Tinalikuran mo ang takot, nagbabalik siya ng lakas ng loob. Ang pag-uusap na ito ay hindi nakikita ng mga mata ng tao, ngunit binabago ang lahat ng bagay sa paligid nito. Ang pagkabalisa ay nawawalan ng akses sa iyong isipan. Nawawalan ng kapangyarihan ang panggigipit sa iyong puso. Ang kawalan ng katiyakan ay nawawalan ng espasyo sa loob mo. Dahil hindi lamang inaalis ng Diyos ang bigat, pinupuno niya ito ng kanyang presensya. At kung saan pumapasok ang presensya ng Diyos, walang kadiliman ang maaaring manatili. Ang palitan na ito ay nagbabago ng araw, nagbabago ng kaluluwa, nagbabago ng kapalaran. Bukas, kapag nagising ka, alalahanin mo ito. Bago humingi ng anumang bagay sa iyo ang sinuman, ang Diyos ay maghihintay na tanggapin kung ano ang nakasakit sa iyo at ibabalik sa iyo kung ano ang sumusuporta sa iyo. Ang bukang liwayway ay higit pa sa isang oras. Ito ay isang portal kung saan nagaganap ang pinakamahalagang palitan ng iyong espiritual na buhay. Ang palitan na tumutukoy sa kung sino ka hanggang sa katapusan ng araw. Kung paanong ipinapadala ng Diyos ang manna tuwing umaga sa mga tao sa ilang, patuloy siyang naglalabas ng bagong patnubay sa kanyang mga hinirang bago magbukang liwayway. Ang manna ay hindi kailanman bumabagsak sa hapon, hindi kailanman lumitaw sa gitna ng pagmamadali, hindi kailanman lumitaw kapag ang mga tao ay nalilibugan. Maaga siyang dumating sa katahimikan sa oras na tanging ang mapansin lamang ang nakapansin. Gayon din ito sa espiritual na patnubay, dumarating ito sa mga gising, magagamit at sensitibo sa banal na pagpindot. Karamihan sa mga tao ay gumigising at nalulubog na sa mga hinihingi ng araw, hindi namamalayan na hindi nila nakalimutan ang mahahalagang tagubilin na sinubukan ng Diyos na ibigay sa unang sandaling iyon. Habang natutulog ang mundo, inihahayag ng Diyos ang mga landas, ideya, paniniwala at estratehiya na hindi lumilitaw sa karaniwang panahon. Siya ay nagsasalita sa pasimula sapagkat ang pasimula ay banal. Nagsasalita siya kapag malinaw ang isipan dahil alam niya na ang natitirang bahagi ng araw ay susubukan na lituhin kung ano ang kanyang inihahayag. Kapag nagising ka ng sensitibo, madarama mo kapag may isang bagay na espiritual na inilabas. Ito ay tulad ng kung ang isang panloob na liwanag ay lumiliko, isang katiyakan ay ipinanganak, isang lakas ng loob na nagmumula sa wala. Hindi ito intuisyon, ito ang manna ng iyong kaluluwa. Ang Diyos ang nag-aayos ng iyong landas bago ka gumawa ng unang hakbang. At kapag natanggap mo ang direksyon na ito, ang lahat ng bagay na dati ay tila mahirap ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang pagkalito ay nawawala. Ang takot ay nawawalan ng boses. Ang pag-aalinlangan ay nawawalan ng teritoryo. Ngunit kapag natutulog ka sa espiritual, kahit nagising ka, ang mga tagubilin na ito ay hindi napapansin. Umiikot ang manna. Malapit na ang mga pagkakataon. Ang mga pintuan ay nananatili sa dati nilang kinaroroonan, ngunit nawawala sa iyo ang espiritual na susi na matatanggap mo sana sa bukang liwayway. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang dumadaan sa buong araw nang walang pakiramdam ng layunin.
dahil hindi nila pinansin ang isang sandali kung kailan sinubukan ng Diyos na ihatid ang mapa. Bukas, bago magsimula ang pagmamadali, may inihanda para sa inyo, isang bagay na hindi darating bilang ingay, kundi bilang paghahayag. Isang bagay na hindi darating bilang tugon ng tao, kundi bilang banal na patnubay. Kung paanong ang manna ay ibinibigay araw-araw, ang Diyos ay malapit nang maglabas ng isang tagubilin na nagbabago sa takbo ng iyong araw. At marahil ang kanyang buong buhay. Gumising ka na lang kapag nagbubuhos na siya. May isang pakiramdam na ang mga pinili lamang ang nakakaunawa. Ang impresyon na ang isang bagay ay nagbabago sa loob bago pa man ito magbago sa labas. Para bang ang Espiritu ay nagsimulang maghanda para sa isang panahon na hindi pa dumarating, ngunit itinakda na sa langit. At kapag sinimulan ng Diyos ang panloob na kilusan na ito ay isang palatandaan na ang lumang siklo ay nagtatapos na. Kahit na tila hindi pa ito tulad nito, iyan lamang ang ipinagmamarka ng bukas, ang simula ng isang yugto na inyong ipinagdasal, hinihintay at tiniis ng tahimik. Lahat ng naranasan mo hanggang ngayon ay hindi nawawala. Ang bawat luha, bawat paghihintay, bawat katahimikan, bawat saradong pinto, lahat ay bahagi ng isang di nakikitang paghahanda. Ang Diyos ay nag-aayos sa iyo mula sa loob upang hindi ka mawala kapag dumating ang sagot. Marami ang nagnanais na sumunod, ngunit kakaunti lamang ang may sapat na gulang upang mapanatili ang kanilang hinihingi. Ginawa mo dahil dumaan ka sa disyerto nang hindi sumuko. Lumalaban ka nang walang pumalakpak sa iyo. At kapag dumating ang panahon ng katuparan, binabago muna ng Diyos ang kanyang panintunan. Gigisingin ka niya ng maaga dahil inihahayag niya ang iyong kaluluwa para sa panahon ng pag-aani. Ang pag-aani ay hindi random, nangangailangan ito ng pagiging sensitibo, direksyon at kahandaan. At iyon ang dahilan kung bakit tinawag ka niya bago mag-umaga, upang ayusin ka sa ritmo ng langit, upang hindi ka mawalan ng paggalaw, upang pumasok ka sa pangako ng may kalinawan at hindi may pagkabalisa. Ang bagong panahon ay hindi mabubuhay sa automatikong panahon. Nangangailangan ito ng espiritual na kamalayan. Kailangan mong magising na alam na may mapa na iginuhit para sa iyo. At ang pagsunod sa mapa na iyon ay nagbabago sa lahat. Bukas ay ang unang hakbang ng isang paglalakbay kung saan hindi ka na naglalakad ng may pag-aalinlangan, ngunit may pananalig. Hindi ka na tumutugon sa kaguluhan, kundi isinasagawa mo ang banal na plano na unti-unting inihahayag ng langit. Maaaring hindi mo ito namamalayan ngayon, ngunit sa oras na buksan mo ang iyong mga mata bukas, may nagbago na sa loob mo. Ang isang pakiramdam ng layunin ay bumabalot sa iyo. Ang hindi inaasahang lakas ng loob ay lilitaw, at ang espiritual na kalinawan ay papalitan ang pagkalito na minsan ay pinagmumultuhan ka. Dahil kapag nagpasya ang Diyos na simulan ang isang bagong panahon, hindi niya binabalaan ang sanlibutan, binabalaan niya ang pinili, at binalaan ka lang niya. Ngayon na napag-aralan mo na ang bawat salita ng script na ito, maaring maramdaman mo na sa loob ng iyong sarili kung ano ang palaging alam ng langit. Wala ka sa isang ordinaryong sandali sa iyong kasaysayan. Mayroong isang espiritual na kilusan na nangyayari tahimik, malalim at sinasadya, at tinatawagan ka ng Diyos na lumakad ng iba mula sa bukang liwayway. Ngunit ang tawag na ito ay hindi teoretikal. Humihingi ito ng tugon, humihingi ito ng postura, humihingi ito ng prioridad. Tanong ko lang po, ano po ba ang ipapadala ninyo sa mga unang minuto bukas? Sisimulan mo ba ang araw na tumugon sa kaguluhan o magsisimula ka ng maghari dito? Papayagan ba nito ang mundo na diktahan ang kapaligiran nito o itatatag nito ang kapaligiran bago pa man ito makahawak sa lupa?
Magising ka ba na nababalisa o ilalagay mo ba ang iyong pagkabalisa sa altar bago sumikat ang araw? Subject, Re. Anong boses ang unang lalabas sa bibig mo? Uulitin ba niya ang pagkapagod o magdedeklara? Siya ng buhay? Magbubulong-bulungan ka ba o maghahayag ka ng liwanag? Sisimulan mo ang iyong araw na parang isang taong naghihintay na mangyari ito? O kaya naman ay may kapangyarihan na gawin ito? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay at ang Diyos ay handang salubungin ka sa bukang liwayway. Ngayong nabigyan ka na ng tagubilin, direksyon at pagiging alerto, ang susunod na hakbang ay sa iyo. Ang langit ay gumagalaw na ng mga piraso na hindi mo man lang maisip, ngunit ang kilusang ito ay kailangang makahanap ng isang handang puso. Kaya gawin ang iyong bahagi. Gumising ng malay, isuko ang iyong unang ilang minuto sa Diyos. Ipahayag ang buhay at ihanay ang iyong kaluluwa bago ang araw ay sumusubok na lituhin ka. At kung naantig ka ng salitang ito, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at iwanan ito sa mga komento kung saan ka nanonood. Dito ka laging makakatanggap ng patnubay, lakas at buhay na salita. Bukas ay ang simula at hindi ka maglalakad ng mag-isa. Bukas ay magiging pagsubok at sa parehong oras, isang paghahayag. Makikita mo na nagdadala ka ng higit na awtoridad kaysa sa iyong inaakala. Kapag tumigil ka sa pag-react sa iyong kapaligiran at sinimulan ang pamamahala sa kung ano ang sumusubok na ibagsak ka, ipapakita sa iyo ng langit na ang isang pinili ay hindi nabubuhay bilang isang biktima. Nabubuhay siya bilang isang espiritual na commander ng kanyang sariling kapalaran.